Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Inihayag ng Department of Trade and Industry o DTI na kailangan ng dumaan sa DTI certification process ang mga vape product. At para malaman ng iba pang detalye kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Ms. Leila Cabreros, ang Provincial Director ng DTI Batangas. Magandang hapon po, Ms. Leila. Magandang hapon din po sa inyo at magandang hapon sa lahat ng mga nanonood. Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing kailangang dumaan ang mga produkto gaya nga ng vape sa DTI certification process? Yes, katulad po ng vape at iba pang mga produkto, sa Department of Trade and Industry po, mayroon tayong tinatawag na mandatory certification scheme. And this is being handled by the Bureau of Philippine Standards ng Department of Trade and Industry. Ang ibig sabihin po, since kasama po ang vape sa mga mandatory products, hindi ho pwedeng maglabas sa merkado, mag-manufacture at maglabas sa merkado kahit ito ay imported or locally manufactured nang walang corresponding license po sa DTI. Ang vape po ay mayroong PNS, yung tinatawag nating Philippine National Standards, that's D90-300-1-2 and -3. So hindi ho pwedeng bastang gumawa ng vape, ibenta sa merkado na walang corresponding license mula sa Bureau of Product Standards ng Department of Trade and Industry. Ganon din kung ito naman po ay imported, marapat lamang po na kumuha ng ICC certificate. Ito yung tinatawag nating Import Commodity Clearance mula pa rin po sa Bureau of Product Standards ng DTI. Ma'am, magkakaroon po ba ng market clearing o pagpapatanggal sa vape products na walang PS markings at ICC stickers? Yes po. Kasi po, actually, ito pong RA 11900 or tinatawag nating Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act or the Vape Law, ito po actually ay nag-took effect pa noong August 12, 2022. Ang IRR po or ang Implementing Rules and Regulations ay nag-took effect naman noong December 28, 2022. At ang transitory period para dito ay nagsimula noong December 5, 2022 hanggang ika-5 ng Hunyo ng taong 2024. Ang ibig sabihin po, bagaman ng mga nakaraang panahon ay nag-monitor na rin po as to markings, ngayon po simula po, matapos po yung transitory period, actually to start ngayong June 5 ng taong kasalukuyan, magmo-monitor na po at mag-i-enforce po ang Department of Trade and Industry. Sakali po at may mga maninindahan tayo na nagbibenta ng hindi certified yung kanilang produkto or walang corresponding license wala sa BPS or ICC, ito po ang lalabas. Siyempre, ito po violative product at gagawin po ng Department of Trade and Industry yung usual po namin ginagawa sa enforcement activities. Ma'am, nabanggit nyo na nga rin po ito. Paano po ba ang gagawin ninyong monitoring sa mga vape shop para nga po masigurong dumaan sila sa certification process? Yes po. Siyempre po, kung ito ay locally manufactured, hahanapin po ang PS license ng mga produkto. Makikita po ito sa mga produkto kasi may PS license po, nakatatak po doon sa produkto kung ano yung PS license number. Ngayon, patungkol naman po kung ang produkto or kung ang vape ay in-import po natin ng galing sa ibang bansa, kailangan po may ICC stickers or ICC certificates po ang lahat ng mag-i-import nito. So yung mga distributors and even yung mga retailers, dapat may kopya po sila nito. And make sure na talagang may ICC yung ibibenta nilang imported na vape. Ma'am, halimbawa po napatunayan yung vape shop na walang certification, ano po ang gagawin ng DTI doon? Magkakaroon po siya ng violation during the enforcement activities at mapatunayan na wala pong corresponding PS or ICC yung kaniyang binibentang vape. Siya po ay magkakaroon ng violation against dito sa batas na ito. At I would like to mention na ang enabling law po ng DTI pagdating sa product standards patungkol dito is DAO or DAO, Department Administrative Order Number 22-06 Series of 2020. Maraming salamat po, Ms. Leila Cabreros, ang Provincial Director ng DTI Batangas. Maraming salamat po. Magandang hapon.